2001 hanggang 2010. Ganong wala namang kompetisyon ang PCSO. Tawit naman si Arroyo sa umano'y technical malversation. May 150 million daw kasing PR fund ng ahensya ang pinagpaalam na mailipas sa intelligence fund para raw labanan ang mga illegal na sugal. Gaya na makikita dyan sa sulat ni dating PCSO General Manager Rosario Uriarte kay Arroyo na may petsang June 4, 2010. Sa sulat makikita raw ang marginal note umano na okay ng dating Pangulo. Hiling ni Colmenares, iimbisigan ito ng Kongreso. Wala pa naman reaksyon ng dating Pangulo sa mga akusasyon ni Colmenares. Kaya lang kung June 10, 2010, sinoy na. Oo nga, no? Kaya lang, Yung panunumpa, yung panunumpa, June 30. di ba? Parang June 30. 13. June 30. So, isa sa mga midnight, di ba, transaction to. Ang problema, ang mag-i-implementa nito yung mga bago na eh. Oo. Yung inokeyan, di ba? Parang Dapat naman malaman na. kung na-implementa yan. Natuloy-tuloy. Kasi Oo. yung June 10, 2010, ipit na yung transition po ng dalawang administrasyon. Di ba? Oo nga. So, June tapos na eh. Mayo tapos na election Yes, eh. yes. Oo. Parang naman na lang. Mga Sabi ganyan, nga natin kung nagmamadali talagang, talaga. kung talagang ganun lang ba ang transaction? Pag okay, GMA, Ganun lang ganun lang ba yun? Initial lang, Diba? diba? Pangulo Okay, eh, no? GMA. Okay, Samantala, tuloy tayo. Okay, AAC. Narito naman po ang update sa investigasyon sa aksidenteng kumitil ng buhay ng journalist at UP professor na si Chit Estrella Simbulan. Kasama na sa ipatatawag ng Quezon City Traffic Office ang ilang taga Nova Bus Line sa kanilang investigasyon sa kaso. Dapat umunang magsalita ang driver na nagmamaneho ng Nova Bus na may numerong 080 kung nasaan siya nung mga oras na nabangga ang taxi na sinasakyan ni Estrella. Base na rin sa pahayag ni Daniel Espinosa, ang driver ng Universal Guiding Star, unang nakabangga sa taxi ang isang Nova Bus na bumalandra raw sa gitna ng Commonwealth Avenue, kaya raw nabangga rin nito ang taxi. At bukod pa rito, lumantad din ang isang bus driver na umano'y may nalalaman sa pangyayari. Sabi ng bus driver na itinago sa pangalang Randy, naisakay raw niya ang mga pasahero ng Nova Bus matapos ng aksidente. At sa bandang Makati noong parehong gabing yon, nakita niya ang Nova Bus number 080 na may bangga sa isang bahagi nito. Pero nang makasabay daw niya muli sa kalsada ang naturang Nova Bus, wala na ang tama nito sa harapan. Tumagi namang magbigay ng pahayag ang pamunuan ng Nova Bus tungkol sa insidente. Pasandaan naman natin ang mga maksyong balita sa umagang ito. Darito na ang Ronda Reports. Patay sa pananaga ang isang cigarette vendor sa Pasig City kagabi. Yan ang Ronda Report ni Dante Perelio. Dante. Yes, Igan, wala ng buhay nang matagpuan ang isang cigarette vendor na kinilala lamang sa pangalang Arman sa madilim na bahagi ng Caruncho Street sa barangay Malinaw, Pasig City, bandang alas 9 kagabi. Igan, halatang matindi ang galit ng salarin dahil sa lalim ng natamo nitong gilit sa leeg. May malaking sugat rito sa kanyang kamay, indikasyon raw na sinubukan pang salagin ng biktima ang pananaga sa kanya. Hindi nakita, Igan, ang ginamit sa pagpatay sa biktima pero natagpuan sa tabi ng bangkay ang isang lagayan ng itak. Wala ring nakasaksi sa krimen kaya blanco pa rin ang mga otoridad sa motibo ng krimen. Pero ayon sa ilang nakakakilala sa biktima, Igan, palagi raw itong nagwawala tuwing makakainom at maraming nakakaaway. Kaya malamang raw na may atraso ito at may naghihiganti sa kanya. Ang buong detalye ng ulat na yan, Igan, mamaya sa unang balita. Balik muna sa'yo. Maraming salamat, Dante Perelio. Samantalang kalaboso naman ang isang lalaki matapos mang-hold up na mga pasahero ng isang jeep sa Makati. Positibong kinilala ng mga biktima ang suspect na si John Paul Villar. Ayon sa mga nabiktima, tinutukan umano sila ng balisong ni Villar kasama ang iba pang lalaki. Nakatakas ang ibang kasamahan ni Villar pero patuloy silang tinutugi sa mga pulis. Nabawi naman sa suspect ang isang bag na may laman na 2 cellphone at wallet. Depensa ni Villar, nagawa niya lamang ito dahil kailangan niya ng pera sa kaarawan ng anak. Kakaso ng robbery hold-up si Villar. Ibang-iba doon sa senador, ano? Yun, namimigay ng pera. Ito. Oo nga. Awa pera, awa pera. Ano ba ni Villar yan? Lahat tayo may problema sa pera. Okay, kung ang Malacanang gusto ipagpaliban muna ang napit na ARMM election sa Agosto, kontra naman ang maraming senador dito. Ay kay Senador Bongbong Marcos sa pagkasunod ng mga senador na ipagpatuloy ang eleksyon bago tuloy ang pag-usapan ang sabayang ARM
at senator election sa taong 2013. Ang gusto po ng palasyo ay pagpaliban ng ARM election sa Agosto at isabay na sa 2013 election. Pero sa kabila nito, handa naman daw ang Commission on Election kung itutuloy ang ARM election sa Agosto. Yun nga lang, mano-mano ang magiging botohan at bilangan. Hindi rin masisiguro ni Comelec Commissioner Sixto Brillantes ang isang malinis sa eleksyon. Sa plano ng Malacanang, mag-appoint na lang ang Pangulo ng mga OIC sa ARM. Ang anomalya dito, walang beses nang na-postpone yan. Ang eleksyon sa ARM. Puro presidential appointee na umaabuso na hindi naman gusto ng taong bayan. Ang laging nauupon. Ang naging sistema naman ngayon, dinelay ng dinelay para maging mano-mano na mabukas naman sa dayaan. Di ba? Dinelay. So, Dapat maganda. automated yan eh. Pero dati ba umabot pa doon sa nakakapag-file na ng mga certificate of candidacy? Ngayon meron. Ngayon Kasi ngayon na. meron na eh. At tsahin pa ng Pangulo ang nagbabalak maging vice-gobernador. Taga dun ba siya? Sa, Oo. May bahay. Matagal na daw siya. May Prinsesa bahay. siya- May prinsesa bahay siya sila. doon. Ang sa akin, bahala yung botante. Di ba? Kung taga doon ba siya o hindi. Sila ba Madalas siya yan, nakikita ron. Oo. Actually, panahon-panong araw, panahon ni Tita Cory, isa sila sa mga tumulong na mag-establish ng ARM election. Kaya nga yung pag-file ng Certificate of Candidacy ni Governor Tingting Cojuangco ay isang act of protest laban sa kanyang pamangkin. Dahil naniniwala silang dapat ituloy dahil ito yung batas. Di ba? Sa langit ang bansa nagpo-postpone ng eleksyon. At saka we've done automated elections. Oo nga na nationwide, Ano pa diba? bang Bakit hindi tumitigil pwede doon? para hindi natin gawin ulit, diba? Hindi. Trained na naman din Autonomous nga siya eh. So, ba't ka maglalagay ng OIC? Ng appointee. Ng diba? appointee. OIC. Autonomous nga siya. Sino gusto Yun. ng tao? Samantala, ito at isang palaban ng Senadora Miriam Defensor Santiago ang nasaksihan natin kahapon sa pagdinig po ng Commission on Appointments. Hindi raw kasi maintindihan ni Santiago ang Ingles ni Chung Hing Wong o Joseph Wong, ang lalaking tutol sa pagtatalaga kay Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. At lalo pang nairita ang Senadora nang walang maipakitang ebidensya si Wong sa mga akusasyon niya laban kay Del Rosario na sangkot daw ito sa kasong syndicated estafa. Kaya dahil dito, pinalabas siya ni Santiago. Kasi binabastos mo kami dito eh. Papanta ka dito, hindi mo maliwanag kung anong kasalanan ng tao. Lahat kami nag-Amerikana at handang-handa na magtrabaho. Please, get this oppositor out of the premises. May I say one word? No! Alright, sa huli na kumpirma rin ang appointment ni Secretary Del Rosario, pati na rin po ni Agrarian Reform Secretary Virgilio de los Reyes at ilang ambassador. Parang may mali dyan kasi public hearing yan. kahit So, mas sino, may diba? karapatan ng publiko. Ngayon, kung di maintindihan ni Senadora, hindi problema ng reklamador yun. Hindi kumuha sila. Kailangan ng- malaman kung Wednesday. totoo. Medyo sabit siguro yung opositor na wala siyang maipakitang ebidensya. Pero hindi ko maintindihan at papalayasin ako, ay mukhang labag yata sa karapatan ko yun. Dahil sa proseso po ng Commission of Appointments, doon binabantayan natin sino ba itatalaga. At yun ang pagkakataon natin sila ay mapigilan na maitalaga. Di ba? Kaya nga sa Actually, public hearing, no? Ayan Hindi naman ba kahit- maintindihan yung may I say No. May I award? May I oo, say, ay, wala, binara na eh. Oo, pinutol agad. nasira yung ano doon, nasira yung parang due process sa tingin ko ah. Pero ang hirap lang din, kahit minsan hindi ka pa na-appoint, kahit hindi ka nakumpirma yung appointment mo, nagtutuloy-tuloy ka pa rin eh. Hanggang matapos na yung termino eh. Oh, pero, na hindi na na-appoint, Hindi ka diba? na- pero, confirm, pero ano yun, confirm mo. at interim, kumbaga, pati yung mga empleyado mo, hindi ka susundin nun. Kasi kumbaga hindi ka graduate. Yes. Yan, mahalagay yung commission of appointment. Pero sana, mas nagkaintindihan. Wala ba abogado yung oppositor? Wala siyang kasama, no? Para, or wala ba nang Baka written nuisance din statement, ka diba? naman kasi. Gugulo lang talaga. Tsaka ambassador, estapa. Parang... Okay, tuloy-tuloy tayo. Narito ba mga pumasa sa Commission on Appointments? Totoo ba yan? Pinasusi Linadro. Totoo yan? Approve! Approve kami. Yahoo! Good morning muli mga kapuso. Maging ang Department of Public Works and Highways o DPWH, pinaghahandaan na rin ang paparating na balik sa eskwela ng mga bata. At para mabawasan ang aberya sa unang araw ng pasukan, tulad ng matinding traffic, sinimulan ng